Nakabuo si Senador Win Gatchalian bilang Senate President sa special session kanina matapos ang 2 linggong krisis sa liderato ng mataas na kapulungan. Pero noong Mayo pa, kung tutuusin, naging masalimuot ang mga pangyayari sa Senado. May 11 nang mailuklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Matapos nila makabuo ng 13 senador sa paglutang ni Senador Bato de la Rosa na 6 na buwang nagtago. Pero 3 araw matapos nito, umalis sa Senado si De La Rosa na kumpirmado na noong may arrest warrant mula sa ICC. At pagsapit po ng June 1, inaresto naman si Senator Jinggoy Estrada dahil sa mga kaso kaugnay ng umano'y kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kasunod po niyan, hindi na po dumalo ng sesyon ang mga nooy nasa mayorya. Pero noong June 3, biglang dumating sa session hall si Senator Chis Escudero kaya naging 12 ang senador. Nagdeklara ng quorum at iniluklok si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Ipinunto noon ng Gatchalian Bloc na kahit 12 lang ang senador na present po noon, sapat na ito para sa quorum dahil nakakulong si Estrada at nagtatago naman si De La Rosa. Kasunod po niyan, ang kalituhan kung sino nga ba ang tunay na mayorya lalo't iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero tuluyan na po yung natuldukan kanina. Nang dumating si Senator Joel Villanueva bilang ika-13 senador. Iniluklok bilang Senate President si Gatchalian na handa nang makipag-usap sa mga miyembro ng minorya. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa pagbubukas kanina ng special session sa Senado na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos, I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President. formal nang nanumpa bilang bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Sinaksihan ito ng kanyang ina at pamangkin. Nailuklok si Gatchalian matapos makabuo ng 13 senador sa pagdating kanina ni Senator Joel Villanueva. Let's work. Mainit siyang sinalubong ng mga miyembro ng bagong mayorya. Wala nang ibang senador na dumating, kaya bakante ang mga upuan na para dapat sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Bago pa man magsimula ang sesyon, nag-concede na si Cayetano. Sa isang FB post, sinabi niya na matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Villanueva, aminado siyang may numero na ang kabilang grupo para maghalal ng bagong Senate President. Hindi raw niya ito hahadlangan. Kasabay niyan ay inihag niya ang pag-aalala sa anyay kamay na nangihimasok umano sa pagpili ng bagong leader ng Senado at pinasaringan ang Malacanang. Dati nang sinabi ng Malacanang na di sila nakikialam sa pagpili ng liderato ng Senado. Nahalal naman bilang Majority Leader si Zubiri, habang Senate President pro tempore si Senador Tito Soto. Senior Deputy Majority Leader si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Magbabalik naman bilang Minority Leader si Senator Alan Peter Cayetano. On behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. This manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution. Sa ngayon, may 13 miyembro na ang mayorya, habang 11 naman ang nasa minorya. Isa si Villanueva sa mga senador na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nang matanong si Villanueva kaugnay sa desisyon niyang sumama sa mayorya, Work. Nakita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Ano Trabaho, full trabaho. How are you with Senator Alan, sir? Sa kanila. We're brothers at the end of the day. aminado naman sila Ejercito at Zubiri na sila ang kumausap kay Villanueva. Pero wala raw kapalit ang pagsama nito sa mayorya. Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions. None. Parang naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-uusap-usap din madalas. So, in fairness, to be fair, walang
sinasabing may konsensyon, maleta. Walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate institution. Lubos naman ang pasasalamat ni Senate President Gatchalian sa tiwala sa kanya ng mga kaalyado. Papasalamat ako sa ating mga kasamahan at tiwala na ibinigay nila sa atin at kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho. Si Senador Rizal Tiveros naniniwala raw sa kakayahan ni Gatchalian. Senate President Gatchalian is strong on his own merits. Kita nyo naman sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us. Ang mga taga-minorya, wala nang ihalal si Gatchalian. Dumating ang ilan sa kanila sa pagdinig ng Commission on Appointments. Congratulations sa mga bagong na-elect. Trabaho lang po ako. Gusto kong makapagtrabaho tayo dahil issue ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Nang tanungin si Senador Amy Marcos kung susuportahan ang bagong mayorya, ay, gusto lang namin magtrabaho. Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Hindi naman kami nanggugulo eh. si Senadora Camille Villar handa raw makiisa sa bagong mayorya. You're ready to cooperate? Yes, of course. Binati naman ni Senadora Loren Legarda ang bagong leader ng Senado. Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Tila hindi naman nagustuhan ni Senadora Pia Cayetano ang tanong kung handa na ba silang magtrabaho. Matagal na, ano bang tanong yun? Kami pa ni Loren tinanong nyo. Lagi naman kaming ready to work. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Sa pagdinig ng CA, nagbatian ang mga nasa magkabilang kampo tulad ni Soto at Marcoleta. This is the constitutional duty. Para kay Gatchalian, nais niyang manatili ang kooperasyon ng mga senador. I'm hoping for the best for our country. Ito naman talaga yung normal programming, yung mga bills. It may seem boring, pero yan ang trabaho talaga natin. Kanina naghalal na rin ng mga chairperson para sa iba't ibang komite sa Senado. Mananatiling chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo na dumidinig sa mga issue sa flood control projects. Lahat ng miyembro ng mayorya, miyembro rin ng Blue Ribbon Committee, maliban kay Senator Chis Escudero. Pahayag niya siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Mix na hindi siya magsasama yan sa Blue Ribbon Committee. Pero nagsabi po ba si Senator Chis kung bakit ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee? Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap. Pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama. Pero I still have to talk to him. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kasunod po ng pagbabago ng liderato sa Senado, napagkasunduan ng mayorya na si Senator Chis Escudero ang ihahalal na presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Sa special session kanina hapon, may mga senador na nagkainitan sa plenaryo. Saksi, si Mark Salazar. Sa July 6, nakatakda ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, napagkasunduan ng mayorya na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Lawyer kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun. Sure na sir si Senator Chis na yun ang consensus namin as of this morning. When will that happen, sir? The election of Sen. Chis as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, July 6. Si Escudero ang tumayong presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise nung siya pa ang Senate President. Dagdag ni Lacson, hindi ito produkto ng negosasyon para sa paglipat ni Escudero sa kanilang grupo. Ang pag-amyenda sa Rules of Procedure ng impeachment trial kung saan nakapaloob ang paghalal ng presiding officer ang isa sa inaprobahang resolusyon ng magsesyon noong June 3. Pero kinikwestiyon ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ang nangyaring sesyon. Argumento nila, labag umano ito sa saligang batas.
Dahil ayon sa Cayetano Block, hindi sapat ang 12 senador para magdeklara ng quorum. Kaya paano kung panigan ng Korte Suprema ang petisyon habang gumugulong na ang Duterte impeachment trial? Kung sasagutin ng Supreme Court, sasagot kami. Kung sabihin ng Supreme Court, denied dahil mountain academic, that's it. Ayon kay Attorney Paulo Tamase ng UP College of Law, maaaring may epekto sa petisyon ng pagkakahalal ng bagong Senate President. Una, sila po mismo yung mag-withdraw ng petition nila. Yung ikalawa pong pwedeng mangyari ay yung korte mismo yung mag-dismiss dahil wala na pong kailangan i-resolve. Natuldukan na nga ang kalituhan sa kung aling paksyon nga ba ang mayorya sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian kanina. Kasunod nito ay tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Sa pagtalakay ng Senate Bill 1511 o panukalang amyenda sa Anti-Hospital Detention Law, nagkainitan sina Senadora Risa Ontiveros at Senadora Pia Cayetano. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read it. quoting the Kindly gentle read it. lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record. Gayun din ang talakayin ng Magna Carta for barangay health workers. You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that I there thank were... the majority floor leader, not her honor, because her honor closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session of the special session, I made a record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly, more than once, that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. Kasama naman sa mga ipinasa kanina ay ang resolusyon para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol at pagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responder. Nakumpirma na rin ng Commission on Appointments ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang appointment ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Hiniling din ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Sa Kamara na ipasa ang lahat ng priority legislative measures na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatawag ng special session. Kabilang ang panukalang anti-political dynasty law na inuulan ng batikos dahil sa malabnaw daw na bersyon nito sa third at final reading. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa house to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now, yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May papasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference bukas. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Inisyo na po ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, dating team manager Epo Quimpo at 3 iba pa. Sa gitna po yan ang imbestigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang CIDG naniniwalang hindi aksidente ang pagkamatay ng 2 atleta. Saksi si John Consulta.
as far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? No, it's not. Kung CIDG ang tatanungin, hindi aksidente ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora, kung saan namatay sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Lumabas sa investigasyon na halos lahat ng player ay nasa dagat, nasa 700 metro ang layo mula sa resort. Kita naman daw sa video na alam nila ang kondisyon ng dagat noong mga oras na yun. You won't send somebody doon on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Ayon pa sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya. You are confirming that na 4 nga po Yeah. ang nalunod. 4, yeah. Some of them already experienced na makainom ng water, including a foreigner one, another one. 48 individual na ang ipinasumpina ng CIDG. Muli rin ipinasumpina si dating Ateneo head coach Tap Baldwin pero hindi pa nagpakita. Man up, be man enough to face the investigation. Naglabas na ang DOJ ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Gayun din kina dating Ateneo Team Manager Christopher Epok Kimpo at iba pang Ateneo coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Ayon sa DOJ, aalertuhin ang otoridad kung magtangka silang lumabas ng bansa. Pero hindi nito mapipigilan ang kanilang pagbiyahe at hindi rin kumpirmasyon ng kanilang pananagutan. Kasama rin daw sa tinitingnan ng DOJ ang pananagutan ng Ateneo de Manila University. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inisyuhan ng ILBO at ng Ateneo. Nauna lang humingi ng tawad si Baldwin para sa pagkasawi ng dalawa nilang player. Ginawa raw nila ang lahat pero hindi kinayang isalba sina Baterbonia at Adili. Nagbitiw na sina Baldwin at Kimpo bilang head coach at team manager ng koponan. Sa bagong payag naman ng Ateneo kaugnay sa sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari sa Aurora, ilalaan daw nila ang mga komento at clarification sa mga opisyal na prosesong legal bilang paggalang sa proseso. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga otoridad. Sa NBI, dumating ang 11 basketball player ng Ateneo kasama ang kanilang abogado at kaanak. Hindi na nagdetalye sa media ng mga ibinahagi nila sa NBI. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na isa ring Atenista na magiging patas at professional ang kanilang investigasyon. Inaasahan din ng NBI na haharap na rin si Coach Baldwin ngayong Biyernes para magbigay ng salaysay. Ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Sa kwento ng mga Ateneo player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas sa podcast ng Let's Talk with Pia Ontiveros, nakapila raw ang buong team sa bababaw na bahagi ng dagat bago nangyari ang trahedya. Sinusundan daw nila ang galaw ng kanilang coach pero wala pang isang minuto ay humampas na ang mga along mas mataas sa kanila. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po parang nag-scatter po kami in the water. Doon na po ako na parang napaisip na di na ata ako makakalabas dito. Because I really don't know how to swim po. Parang nag-give up na po ako nun. I was gonna accept na mawala na po ako. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. There's like a glimpse of hope talaga. So I jumped po and gasped for air. Si EJ Kapihian nila ang nakita nilang sumagip ng mga tao noon. Unang natagpuan si Baterbonia kaysa kay Adili. Sa isang punto, sinipr pa ang dalawang player. Kinumpirma rin ni Alas ang nabanggit sa isang report na pinatigil ito ng responder. They were doing CPR for a bit. Then, They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay no? Rene po, si Sir Jeric. yeah, RP And then, po. Tapos pinastop po yata pinastop po ng medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Pero walang pulse. I mean, even. I'm pretty sure they rushed him lang po sa ambulance. Si Adili naman, may pulso pa umano ng matagpuan pero hindi sa ambulansya isinakay. The only one I heard that had pulse po was Divine po. On the beach, he had a pulse? And then they put him in the ambulance and brought him to the... It wasn't an ambulance. Divine It po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah po. po.
Ayon sa dalawa, hindi masasabing initiation rites ang ginawa nilang aktibidad. Wala rin daw pabigat o weights na ginamit. Pero palagay nila, may pagkukulang para matiyak ang kanilang kaligtasan. For me po, because when I was almost drowning po, I was just alone. So, for me, parang kulang po yung safety na Naglabas din sila ng saloobin tungkol sa mga kritisismo ng publiko. sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more na para di siya malunod. So, it was eating me alive na It's like going through 2 deaths po. Na Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Sinabi po ngayon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi na dapat pansinin ang mga akusasyon ng mga nagpakilalang bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kasunod po yan ang pagdawit sa presidential son ng mga dating bodyguard na kabilang siya sa tumanggap umano ng maletang may lamang pera. Ayon kay Congressman Marcos, mas mainam na ituloy na lang ang trabaho at tutukan ng mas mahalagang bagay. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. It's all BS. Nagbigay po na pahayag ang Manila Doctors Hospital kaugnay sa reklamong wala umanong nakuhang PhilHealth benefits ang isang namatay na pasyente dahil wala pang 24 oras sa ospital. Ay po sa ospital habang naroon ang pasyente, naibigay sa kanya ang agarang atensyon at medical intervention alinsunod sa kanilang mga panuntunan. Pinaliwanag din daw nilang maigi sa pamilya ang mga maaaring idulot ng karagdagang medical at surgical intervention sa pasyente. Nagpasya raw ang pamilya na huwag nang ipagpatuloy ang mga ito. Pinalakay rin daw ng kinatawan ng ospital at ng PhilHealth employee ang mga panuntunang sinusunod kaugnay sa PhilHealth benefits ng pasyente. Hindi na lang po sa serye, kundi pati na sa real world, may mga guesting ang P-pop group na Born to Shine na Yumi. Ang grupo, posible bang maging for real na? Ating saksihan. Meet Yumi, ang fictional P-pop group na nabuo sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. You and me, we are Yumi! Ang 5-member girl group nina Jenny, Althea, Yuna, Nancy at Megan, all out ang effort sa kanilang performances. Aakalain mong for real ang grupo na ginagampanan nina Zephanie, Naya Ambi, Mitzi Josh, Gea Misha at Olive May. And just like true P-pop stars, meron din silang iba't ibang content gaya ng dance practice videos, at studio performance. Kapansin-pansin na rin ang talento ng Yumi sa kanilang real-life guestings, gaya sa TikTok Lock at All Out Sundays. At dahil nga patuloy ang pagsikat ng Yumi sa labas ng series, na-manifest ng girls ang kanilang real-to-real moment nang natuloy na rin ang kanilang first-ever guesting sa isang local event. Hiling tuloy ng fans gawing for real na talaga ang P-pop group. Ano kaya ang say nila riyan? I think it's a big dream for us na baka matotoo talaga, and kung mabibigyan ng chance, why not? Parang gusto po talaga namin maging Yumi in real life. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mistulang alon ang dumaan sa kasadang yan sa Sorsogon City. Pero hindi po yan tubig, kundi natapong beer. At nabasag na mahigit 1,000 boteng karga ng dumaraang truck. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng overloaded ng truck kaya ito na-disgrasya.
at posibleng naging mabilis ang takbo ng truck sa pakurbang bahagi ng kalsada. Tulong-tulong ang mga residente at otoridad na linisin ang kalsada. Wala namang nasugatan sa insidente. 4 na hininalang fixer ang arestado sa entrapment operation sa Biñan, Laguna. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga suspect matapos tanggapin ang marked money kapalit ng kanilang serbisyo sa pagpoproseso ng pag-renew ng lisensya. Nakumpiska mula sa kanila ang mga dokumento. Isinagawa raw nilang operasyon kasunod ng sumbong sa kanila ng LTO Biñan. Nasa kustudiya na ng CIDG Laguna ang 4 na suspect na wala pang pahiya. Nagpulong na po sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Kabilang sa pinag-usapan ang ugnayan ng dalawang bansa at pagpapaigting ng kooperasyon sa seguridad sa supply ng pagkain at enerhiya, lalo't apektado ang Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan. Inibitahan din ng Pangulo si Putin sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Nasa Russia si Pangulong Marcos bilang co-chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang Pilipinas din ang chair ng ASEAN ngayong 2026. Nagkayayaan sa inuman pero nauwi sa coloring session. Ang bonding ng isang barkada. Ating saksihan. Drawing pa rin ba ang lakad ng inyong barkada o yung di makalabas sa group chat? Ang bonding ng magkakaibigang ito sa La Union, literal na nakulaya na. Nagkayayaan sa toma pero nagmukhang art class pa nga. Kwento ng uploader na si Kim Poy, katatapos lang ng event ng kanilang kumpanya kaya sila'y kumain at nag-relax muna. Pero napansin nila ang mga pangkulay sa kabilang table ng kainan. So we asked the owner, ayan yung mga books. And then, nakita namin na open naman siya, available naman yung mga coloring pens and coloring books. So, ayun, ginamit namin siya. Lahat kami kasi nasa part kami ng marketing team. And then, yung ibang person doon sa video ay from creatives team. So, lahat kami nasa creative part ng marketing talaga. So, lahat kami enjoy na mag-color. Yung mga ganong klaseng activities. Di lang basta coloring inside the lines. Biro ng ilang netizen, tila poster making na ang labanan. Akala ko, simpleng coloring, session lang siya. Until start na sila mag-gradient and mag-mix ng color. Nakita nga nila na parang tinatry ko yung best ko na gandahan ng color. Pero wala naman daw kompetisyon dahil in-enjoy lang nilang mailabas ang kanilang creativity at maramdaman sandali kung paano maging batang muli. Ako feeling ko kasi right now sa mundo natin, masyado nang mabilis yung mga bagay. So I think more than healing the inner child, it's about slowing down things and enjoying things. Yun yung namin. Nakuha namin take away dun sa talaga, ginawa namin. Ako si Darlene Kayang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!